Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay pupunta kami ng aking asawa sa Red Cross o yung tinatawag nilang ditong bintahan ng mga murang gamit katulad ng jacket, pantalon, sapatos, gamit sa bahay at iba pa. Bali bumili na pala kami ng jacket ng aking misis nung nakarang araw sa mall dahil mayroon siyang dalang jacket galing sa Pilipinas kaso medyo manipis siya at hindi siya pwede pangtagalan sa lamig at dito na nga ay pupunta na kami kung saan puntahan namin yung mga bintahan ng mga jacket mga kabayan. Dahil itong misis ko ay nakabili na siya ng isang jacket nakaraan sa mall. Ito yung sinuot niya ngayon. Hindi naman talaga siya sobrang kapal kundi katamtaman lang siya, at least nakakasurvive na din ito mga kabayan sa lamig. Iba kasi yung presyo mga kabayan sa mall kumpara doon sa Red Cross na bintahan ng mga murang gamit. Dahil yun mga kabayan ay mga donasyon yun na hindi naubos kaya binibinta na lang sa mura. Ang laki kasi ng masave mo mga kabayan pag doon ka bumili at matitibay naman yung mga gamit doon. Bali nagamit na pala yun mga kabayan pero hindi naman gaano sobrang gamit na gamit talaga. Dahil yung mga gamit dito katulad ng jacket ay hindi naman talaga mabilis kumupas dahil nga wala namang masyadong araw dito mga kabayan. At dito na nga ay naglalakad lang kami papunta doon sa bintahan ng mga gamit. Dahil nga yung sasakyan ay iniwan lang namin. Mas gusto kasi namin na maglakad lang para exercise. Hindi naman siya sobrang lamig. Pag ganito kasi, pag nag-i-snow siya, ay hindi siya sobrang lamig. Lumalamig lang siya kinabukasan na. Kung napapansin nyo yung snow, ay hindi siya nabubuo dahil hindi minus yung temperature ngayon, kundi 2 degrees siya, kundi katamtaman lang siya para sa akin. Pero yung misis ko hindi na siya nagbunit dahil kayang-kaya niya man daw yung lamig. Medyo nag-a-adjust pa nga yung katawan niya sa lamig. Mas maganda ganitong panahon na pumunta siya dito dahil nga palapit na yung summer. Hindi siya sobrang lamig gaya ng mga panahon ng November, December at saka February ay sobrang lamig talaga. Kaya pag ganitong panahon mga kabayan ay talagang mabilis maka-adjust yung katawan nila. Kasi sa panahon ng winter mga kabayan, pag baguhan ka pa lang ay hindi pwede na wala kang bonnet gaya nito at yung jacket mo makapal at yung gloves. At dito na nga mga kabayan ay nakarating na kami dito sa Red Cross. Marami na ngang tao dito ang nakapasok at kami nga dito ay papasok na din. Titingnan namin kung mayroon kami ditong mapili na mga jacket. At ito na nga pagkapasok ng aking asawa ay pumunta agad siya dito sa mga jacket. Tiningnan ko nga dito yung mga display ay sobrang mura nga, ang layo lang ng diferensya doon sa mall. Napakamura. Ito pala yung binili niya sa mall, hindi naman gaano ka kapal pero medyo may kamahalan siya. Samantalang dito mga kabayan, talagang napakatibay ng mga jacket dito. Ang kakapal siya at talagang panlaban talaga ito sa winter. Kaya saktong-sakto ito mga kabayan sa mga baguhan. Lalo na sa maliliit lang yung budget pero matibay naman yung bibilhin. Sinukat na nga dito ng aking asawa yung jacket at sobrang nagustuhan niya nga mga kabayan dahil yung kulay na gusto niya talaga ay itim. Mapapansin mo nga at sa paghawak ko ay talagang napakakapal at talagang tunay talaga na balahibo ng isang hayop. At dito na nga mga kabayan, mayroon pa silang maraming display dito. Nung pagkalabas ko nga ay medyo mabigat itong dala ko dahil naparami nga yung bili ko. Ito mga kabayan, ang presyo nito lahat ng pagbili ko ay nasa 500 Danish kroner. Ito ay marami na itong nabili, dalawang jacket, mayroon na siyang isang boots, mayroon na siyang pambaba na isa, tapos may dalawang sweatshirt na sa mga kabayan. Samantala yung jacket niya na binili namin ay nasa 500 Danish kroner itong sinusuot niya. Nakasale pa yan ng 50%. Kaya medyo nakasave talaga kami dito sa nabili namin. Pero matibay naman siya. Medyo slightly used lang siya. Pero hindi naman siya ganun talaga makabayan kaluma. Dahil nga yung mga jacket dito ay kadalasan sila talaga kada taon ay nagpapalit sila. At ito na nga mga kabayan ay pinasan ko na itong dala naming plastic na may dalang mga jacket dahil nga wala kaming sasakyan, iniwan namin doon sa bahay. So ang gagawin namin, ihahatid muna namin ito sa bahay ang mga nabili namin. Hindi naman siya gaano kalayuan. Pagkatapos nga namin mahatid yung mga gamit doon sa bahay ay bumalik kami dito sa nag-iisang mall dito sa Greenland, sa Nook Center, kung saan mayroong restaurant dito na halos mga Pilipino ang nagluluto at nagsiserve.
Pag napadpad kayo dito sa Greenland mga kabayan, asahan nyo lahat ng pwesto dito kahit saan man yan sa mall, mga restaurant, construction, ay halos lahat mga Pilipino ang nagtatrabaho. At ito na nga mga kabayan yung nabili natin na ilagay natin dito sa bahay, sa loob bago kami pumunta ng mall. Kung napapansin nyo medyo marami na yung 500 Danish kroner natin. Napakamura lang siya mga kabayan kaysa bumili ka doon sa mall. Talagang binilhan ko siya talaga ng matibay na jacket mga kabayan kasi nung gumala kami, nagkapalit kami bigla ng jacket dahil giniginaw daw siya. Ito yung jacket na suot ko mga kabayan, yan yung jacket niya. Yung suot niya, yan yung sinusuot ko talaga dito na jacket. Bali sa ukay ko din yan nabili dito sa Red Cross. Murang-mura lang mga kabayan. Samantalang dito, tinanggal ko na lang yung sinuot kong jacket na sa kanya mga kabayan dahil hindi nga bagay sa akin. So yun lang mga kabayan, huwag nyo naman po kalimutan yung aking YouTube channel sa subscribe at pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless you all po.